ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagkakaroon ng tapat na kaibigan ay isang biyaya na dapat nating pahalagahan. Dahil ang tunay na samahan, magkalayo man, ay mananatili pa rin ang pagmamahal at inyong ugnayan. Ikaw, kabarangay, kailan mo huling nakita ang best friend mo? Dear Papa Dudut, matagal kong pinag-isipan kung gagawin ko ba ang sulat na ito para ipadala sa inyo. Masakit at masalimuot kasi ang pinagdaanan ko sa mga nagdaang taon na kung maaari ay hindi ko na ito gustong balikan pa. Pero naisip ko na kung hahayaan ko lang na nakatago ang kwento ng buhay ko ay baka mawala nito ng kwenta. Gusto ko kasi na habang nabubuhay pa ako ay magsilbi akong inspirasyon at aral sa mga taong nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shine. 40 years old na ako sa ngayon. Isang edad na hindi ko inaasahan na aabutin ko pa. Isa po kasi akong cancer patient, Papa Dudut, at napunta ako sa sitwasyon kong ito dahil sa mga maling desisyon na ginawa ko noong kabataan ko. Pangatlo ako sa 5 magkakapatid bilang middle child. Ako yung laging kulang sa atensyon, laging napapabayaan, hindi pinapakialamanan. Kaya naman noong nagdalaga ako ay napunta ako sa maling direksyon, napabarkada at naging takbuhan ko sa mga panahong kailangan ko ng pagmamahal at suporta ang mga barkada. Pero sa barkadang sinamahan ko, sa kanila ako natutong magbisyo. 17 years old lamang ako noon nang natuto akong magsindi ng sigarilyo. Hindi ko naman dapat yon susubukan kung hindi lang dahil sa peer pressure. Parang one of the boys kasi ako noon at karamihan sa mga kaibigan ko ay lalaki. Mahilig silang manigarilyo noon hanggang sa sinubukan ko na ito ng isang beses. Huli na noong napagtanto kong meron na rin akong adeksyon sa sigarilyo at dinala ko ang bisyong yon hanggang sa pagtanda ko, Papa Dudut. Ma! Mama! Kain na po tayo! Punta na kayo rito sa kusina! Nak, ang bango naman ang niluluto mo. Ano yan? Ano pa nga ba? Eh di paborito nyo po. Wow, tinolang manok na pagkarami-raming sayote. Opo, ma. Ay, teka. Ipaghihila ko po kayo ng upuan. Ayan. Upo na po kayo, ma. Salamat, Nak. Ikaw din umupo ka na para makakain na tayo. Mukha pa namang masarap tong niluto mo, oh. Hindi lang po yan mukhang masarap. Kasi masarap talaga yan. Niluto ko po yan ng may pagmamahal. O sige, sabi mo eh. Huhusgahan ko. Totoo nga! Masarap! Kitams? Alam ko po na paborito niya yung tinola. Kaya inaral ko talaga paano magluto ng masarap at may pagmamahal. Salamat, Nak, ha? Hindi mo ko pinababayaan. Ang bait-bait mo sa akin. Kasi po mama ko kayo. Kaya bakit ko kayo pababayaan? Naisip ko lang naman pero kaya ko namang sarili ko, anak. Kaya hindi mo na ako dapat masyadong alalahanin. Ma, saan na naman po papuntang usapang ito? Ang ibig kong sabihin, mag-girlfriend ka na, Nak. Kasi kung inaalala mo na wala magbabantay sa akin pag nagkaroon ka na ng
Tagal naman na magsusundo sa atin. Ano ba kasing oras sinabi mo? 8:00, Sunday ngayon kaya wag niya idahilang traffic. Mag-antay ka na lang. 10 minutes late pa lang naman yung tao eh. Ay nako, kaya ayaw na ayaw ko sa mga taong late eh. Mona, dito ka nga muna saglit. Bakit? Purong ka dito. Aray, sandali. Huwag mo naman akong hilahin. Ano ba ginagawa mo? Gagamitin ko yung likod mo. Ang lakas ng hangin eh. Hindi ako makapagsindi. Ayan, sigarilyo na naman. Kakasindi mo lang kanina. Hayaan mo na. Tagal nung sasakyan natin eh. Wala akong magawa. Eto, Candy, para may ginagawa yung bunganga mo. Uy, salamat. Sakto, hindi menthol tong nabili kong Yossi kanina. Binigay ko yan para may pagkaabalhan niyang bibig mo, hindi para ipareha mo sa Yossi. Ikaw talaga. Kaya ka nasasabi ang bad breath eh. Kasi laging usok bunganga mo. Excuse me, hindi ako bad breath no. Mabango bunganga ako kahit araw-araw ako naninigarilyo. Kahit amuin mo pa. Ew, yuck! Ang baho nga! Oo eh. Tingnan mo, pati boses mo nagbabago na dahil sa kakayosi. Dahil to sa ubo ko, hindi sa Yossi. Lahat na lang, Yossi may kasalanan. Hindi talaga yun dahil sa ubo, dahil yan sa kakayosi mo. Ano namang kinalaman ng Yossi sa boses ko, Aber? Mababa na boses mo, tsaka tunog gas-gas na kasi nga, dahil yan sa mga kemikal na hinihipak mo. Isang kahaba naman kasi ng sigarilyong nauubos mo araw-araw. Malamang magbabago talaga boses mo. Doktor ka? Paano mo naman nalaman yan? Huy, common sense lang yan. Mabuti nga sana kung vocal cords mo lang yung apektado, eh paano yung lungs mo? Huwag kang mag-alala, matibay tong baga ko. Sabihin mo sa akin yan ha, after 10 years kapag maayos pang paghinga mo. Parehong-pareho talaga kayo ng nanay ko. Ang dami niyong pagkakatulad. Tulad naman ng ano? Pareho kayong nagger. Lahat na lang napapansin, lahat pinagbabawal. Concern lang naman kasi kami sa kapakanan mo. Matanda na ako. Alam ko kung ano ang tama at mali. Alam ko rin kung ano ang bawal at hindi. Sure ka ba? Kasi mukhang hindi naman eh. Alam mong masama sa kalusugan yung paninigarilyo eh. Pero sige ka pa rin. 13 years na ako nagyoyosi. Mukha ba akong mamamatay na? Tingnan mo nga, mas malakas pa ako sa kalabaw. Nakakatakbo pa nga ako eh. Gusto mo, lakarin na lang natin yung pupuntahan natin? Tingnan natin kung sinong masihingalin sa ating dalawa, ano? Bahala ka dyan. Mamamatay na lang talaga ako dahil sa kakayosi mo eh. Uy mo talaga. Totoo naman. Marami ng cases ngayon ang nagkakaroon ng lung cancer dahil sa secondhand smoking. Akala mo ba ikaw lang apektado sa usok ng sigarilyo mo? Hindi, damay din ako no. Tuwing magkasama kaya tayo, lagi ko nalalanghap yung yosi mo. Eh di dun ka sa faraway para di ka magka-lung cancer. Uy, tapos alam mo ba, isang beses napagkamalan ako ng boyfriend kong nagyoyosi daw ako. Talaga? Bakit ka naman yung pagkakamalan? Eh malamang, amoyosi kasi ako. Sumakay ako sa sasakyan mo nung time na yun eh. Eh, yung sasakyan mo, sa halip na air freshener, usok ng sigarilyong naaamoy. Eh ano sinabi mo? Eh, sinabi ko na ikaw kasama ko. Ayun, nagets naman agad niya. Sira ulo talaga yun. Nakakabit na yung pangalan mo sa sigarilyo. Sa sobrang kaadikan mo dyan, kulang na lang, yan na rin kainin mo araw-araw. Oo na, ako na ang rina ng sigarilyo. Happy ka na? Eh, saka na lang ako magiging masaya kapag tinigil mo ng bisyo mong yan na mukhang imposible nang mangyari. Mas posible pa yata ang pagputi ng uwa kaysa magkatotoo yung hiling ko eh. O ito na, papatayin ko na. Gina G ka naman dyan. Papatayin mo kung kailan pa ubos na. Pengi ng pabango. Hindi na kailangan. Kahit maligo ka pa ng pabango, hindi na maaalis ang amoy ng yosi sa katawan mo. Parte na yan ng body scent mo. Sige na, bago pa dumating yung sundo natin. Wala akong dalang pabango. Alcohol gusto mo? Oo, kahit ano na dyan. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam na nagsisimula na akong makaramdam ng mga sintomas sa katawan ko. Nagkaroon ako ng ubo na hirap nang gumaling. Ubuing bata talaga ako, Papa Dudut, dahil simula pagkabata ay mahina na talaga ang immune system ko. Kaya na mga nagkaroon ako ng ubo na hindi gumagaling ay hinayaan ko na lamang ito dahil nasanay naman ako. Nataon din na flu season noon at sunod-sunod ang mga taong nagkakaroon ng ubot sipon. Kaya hindi ko ito pinansin masyado. Hindi nagtagal ay nagsimula akong makaramdam ng pagkahingal. Dati na akong madaling mapagod dahil nga sa pagsisindi ko ng yosi.
Pero noong mga time na yon ay mas lumala pa ang paghihingalo ko. Minsan kahit nakahiga at nagpapahinga ay para akong tumatakbo ng ilang kilometro sa bilis ng paghahabol ko ng hininga ko. Ganon pa man ay hindi pa rin yon naging rason para magkaroon ako ng pagkabahala. Nagpatuloy ako sa buhay at nagpatuloy pa rin ang pagiging chain smoker ko. Papadudot sigarilyo na ang naging best friend ko simula noon. Kapag masaya, stress o kinakabahan ay palagi akong nagsisindi. Kapag gusto kong magpahinga bago matulog at pagkagising sa umaga, habang nagkakape ay laging may nakaipit na stick ng sigarilyo sa pagitan ng mga daliri ko. Nakaka-addict kasi ang nicotine na dala ng sigarilyo. Sa pamagitan noon ay kinakalma nito ang sistema ko. Lagi nga akong pinagsasabihan ng mga kakilala ko dahil minsan ay nasosobrahan na ako sa paghithit ng sigarilyo. Pero lagi kong sinasabi na lahat naman ng tao ay mamamatay din, kaya sinusulit ko na lamang ang buhay ko sa pamamagitan ng paninigarilyo. Tapos mo na ba yan? Kung ayaw mo na, ako na uubos sa ulam mo. Tapos na. Kainin mo na, sayang. Okay, salamat. Hanggang ngayon inuubo ka pa rin? Taglamig eh. Alam mo namang sakitin ako kapag ganitong malamig ang panahon. Matagal na yan ah. Hindi ka pa ba nagpapacheck up? Ano namang ipapacheck up ko? Yang ubo mo malamang. Sus, ubo lang to. Gagastos ako para sa ubo lang. Hey, bahala ka. Mamaya mauwi yan sa pneumonia. Kahit kailan talaga, napaka-overthinker mo. Masyado kang advance mag-isip. Baka mabukulan lang ako. Iisipin mo na agad, cancer. Mas maganda na yung mag-overthink kesa maging pabayaan, no? At least kapag praning ka, malalaman agad kung may sakit ka o wala. Kung wala, edi very good. Paano kung meron? Wala akong sakit, ubo lang to. Sus, the whole year inuubo ka? Chill ka lang. Masyado ka namang concerned sa akin eh. Pabot nga ng tubig. Kasi bilang kaibigan, may paki ako sa kalusugan mo. Oh, ayan yung tubig. Salamat. Katulad nga ng lagi kong sinasabi sa'yo, kaya ko na ang sarili ko. Okay lang yung maging concern ka, pero yung mga simpleng bagay, hindi mo na kailangang ipag-alala pa. Sarap talaga ng malamig na tubig. Minsan kung ano pa yung akala nating mga simpleng bagay, yun pang pinagmumulan ng malalaking problema. Yung kaibigan ng tita ko akala nga niya simpleng kagat lang yung nasa binti niya nun eh. Hinayaan niya hanggang sa nagka-impeksyon, lumala, tapos diabetic pala kaya ayun, pinutol yung binti. Iba naman kasi yun, pabaya yung tao eh. Yang ginagawa mo, hindi pagpapabaya? Hindi, umiinom naman ako ng gamot eh. Hala, sige, Yossi. Kakatapos ng kumain, Yossi agad. Dessert ko to. Hindi mo ba alam na masarap mag-yosi kapag busog? Bawal mag-Yossi rito. Matagal na akong kumakain sa karinderyang to. Pwedeng mag-yosi dito. Inuubo ka na nga, mag-Yossi ka pa. Ilang taon na ba tayong magkaibigan? Hindi ka pa ba sanay sa akin? Ay, hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Wala namang mabuting dulot yung paninigarilyo mo eh. Maraming dulot to para sa akin. Palibasa, hindi mo gets kasi hindi ka naman nagsisindi. Hindi ko kailangan magsindi niyan. Mabubuhay ako kahit hindi ako nagyoyosi. Pwes ako, hindi. Amin na nga yan. Mona, bakit mo kinuha yung yosi ko? Amin na. Itigil mo na to. Masama to para sa baga mo. Ayan. Alam mo ba kung magkano yung yosing sinayang mo? 7 pesos din yun. Alam mo naman palang nagsasayang ka lang ng pera, ba't yosi ka pa ng yosi? Alam mo, yung pagiging pakailamero mo minsan sumusobra na. Ako pa yung masama ngayon, concern lang naman. Concern mo mukha mo. Alam mo namang yosi na lang yung isang bagay na pinagkakagastusan ko, pakikialaman mo pa ako? Yung pagiging gastador mo sa mga branded na damit at bag, pinakikialaman ko ba? Hindi naman, 'di ba? Oh, ba't ka galit? Nakakainis ka eh. Magkaibigan tayo, oo. Pero may boundary yun. Hindi porket best friend na kita,
May karapatan ka nang gawin yung ginawa mo. Sorry ha, kung gusto ko lang namang mapahaba yung buhay mo. Sorry kung ayaw kong makita kang pinapatay mong sarili mo. Hindi naman nakakamatay ang isang stick eh. Hindi nga, pero kung pinagsama-sama mo lahat ng stick ng sigarilyong nahit-hit mo, daig mo pang nag-iipon ng tali para magpatiwakal. Gusto mo na bang mamatay ng maaga? Eh di mamatay na ako mamatay. Bakalis na nga. Teka, saan ka pupunta? Shine! Bibili ng yosi. Sandali, hintayin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang awayin si Mona noong mga time na yon, Papa Dudut. Alam kong concern lamang siya sa kalusugan ko. Kaya lang ako nainis at nagalit sa kanya ay dahil alam kong may katotohanan ang mga sinabi niya sa akin. Nag-away man ay nagpatuloy pa rin naman ang pagkakaibigan namin. Lagi pa rin niya akong sinusuway sa paninigarilyo ko. Pero wala rin naman siyang nagagawa dahil hindi ko rin naman siya sinusunod. Papa Dudut, halos 1 taong ko ring hinayaan ang mga sintomas na yon sa katawan ko. Masyado ko nakatutok noon sa pagiging alipin ng salapi. Hindi ko na napansin pa na kailangan na rin pala ng atensyon ng katawan ko. Nagsimula akong makaramdam ng chest pains, maging ang ubo ko ay lumala ng lumala sa puntong kada ubo ko ay sumasakit na ang muscles sa bandang tiyan ko. Mas nahirapan din akong huminga at kaunting kibot lang ay para bang nauubusan ako ng hangin sa baga ko. Nagkaroon din ako ng kulay brown na plema na mas lalo kong kinabahala. Dahil sa hindi may paliwanag na nangyari sa akin, ay nagpa-check up na ako sa doktor. Kinunan ako ng x-ray at ilang lab test. Wala silang nakita sa resulta ng x-ray ko, pero noong sumailalim ako sa CT scan ay doon namin napag-alamang meron silang nakitang maliit na tumor sa lungs ko. Doon na kinumpirma ng doktor na meron akong stage 1 lung cancer, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang araw kong sinolo ang balitang natanggap ko, Papa Dudut. Hindi ako makapaniwala noon na sa edad na 31 ay meron akong cancer. Masyado pa akong bata at marami pa akong bagay na gustong gawin at abutin. Para bang ang malawak na future na matagal ko nang pinaplano ay biglang naputol. Hindi ko alam kung papaano ko noon sasabihin ang masamang balita sa pamilya at kaibigan ko. Nahihiya akong tanggapin ang katotohanan dahil alam kong kasalanan ko rin naman ang mga nangyari. Ginawa kong kakampi sa buhay ang sigarilyo kahit na alam kong traidor ito. Usually kahit kapag ganoong meron akong pinagdadaanan, yosi po ang unang bagay na hinahanap ko. Pero sa pagkakataong yun ay hindi ko magawang tignan ang natitirang kahan ng yosi sa kwarto ko. Sa sobrang galit ko ay sinunog ko yon sa likod ng bahay at nangako ako sa sarili kong hindi na ako hahawak pa ng tabako. Totoo nga ang sinasabi nila na palaging nasa huli ang pagsisisi, Papa Dudut. Dahil sa nangyari ay napalayo ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Agad napansin ni Mona ang pagiging mailap ko pero noong mga time na yon ay hindi ko pa kayang sabihin sa publiko ang dahilan kung bakit ako nagmumukmok. Binigyan ko na lamang ng ilang araw ang sarili ko para tanggapin ang katotohanan at saka ako nagplano kung ano ang mga sunod kong hakbang na kailangan kong gawin. Noong nag-sink in na sa isipan ko na may cancer ako ay saka lang ako naglakas loob na magkwento kay Mona, Papa Dudut. Eto, Juice, magmerienda ka muna. Salamat. Anong meron? Ba't bigla ka namang nakaalalang bumisita rito sa bahay? Wala. Namiss lang kita. Asus, uutang ka no? Hindi ako uutang. Gusto lang talaga kitang makita.
Kakalabas lang natin last weekend, miss mo na ako agad. Oo, sobra. Hoy, ikaw ba talaga si Shine? Ngayon lang kita nakitang naging ganito ah. Anong meron? Kabilugan ba ng buwan ngayon? Bakit bigla-bigla ka na lang nagiging sentimental? Sa tagal ng pagsasama natin, never mo pang inadmit sa akin na namimiss mo ko. Anong meron? Yung totoo. May natanggap akong balita nitong linggo lang. Anong klaseng balita? Galing ako sa ospital. Nagpa-check up na ako. Sinunod ko na yung gusto mong mangyari. O tapos, ano yung findings? May cancer ako. Ano? Cancer? Anong klaseng cancer? Walahan mo kung ano. Huwag mong sabihing lung cancer. Tumpak, tama. Lung cancer nga. Alam ko sasabihin mo. Ito na pala ako sa kakayosi ko. Hindi! Ba't ko naman sasabihin yun? Oo, malakas kang magsigarilyo pero hindi ko naman gustong magkaroon ka ng ganitong klaseng sakit, no? Hindi ako matutuwa na sa ganito humantong ang lahat. Okay lang din naman kahit sabihin mo sa akin yun. Deserve ko naman. Hindi ako nakinig sa mga payo mo. Hindi ko sinunod yung mga paalala mo na itigil ko na tong bisyo ko. Heto ako ngayon, may tumor na sa baga. Gaano kalala? Maliit lang daw. Stage 1 yung cancer kaya pwede pang labanan. Ay, mabuti naman. So anong gagawin mo? Anong sinabi ng doktor? Paano yan magagamot? Sandali, isa-isa lang. Curable naman daw tong sakit ko. Talaga? Oo, ang sabi ng doktor ko, pwede ako magpakimo para lumiit yung tumor pero mas maganda raw na operahan na lang agad para mawala na totally yung bukol. So, magpapa-opera ka? Kung gusto ko pang mabuhay, oo, magpapa-opera ako. May schedule na ba? Kailan ka magpapa-opera? Wala pang date eh. May ilang tests pang chinecheck yung doktor ko. Pero sabi niya, as soon as possible daw. Eh, dapat. Operahan na yan agad. Baka kumalat pa. Ay, mabuti na lang. Nakita nyo to ng mas maaga. Sabi ko kasi sa'yo noon magpa-check up ka na. Hindi na kasi normal yung ubo noon. Sana nga, hindi na lang ako nagpa-check eh. Para tuloy biglang nataningan yung buhay ko. Last week lang, ang saya-saya ko. Ang dami kong plano. Tapos ngayon, parang binagsakan ako ng mabigat na bato. Ano ka ba? Mas mabuti nga yung nalaman mo agad ngayon kaysa nalaman mo kung kailan huli na ang lahat. Ay, grabe bumawi ang mundo, no? Hindi ko inalagaan ng maayos tong sarili ko kaya ganito yung nangyari eh. Grabe man ang palang kapalaran. Ganito yung nangyari kasi kailangan mo pang mabuhay ng mas matagal. Maaga mong nalaman ng lahat kasi siguro hindi mo pa talaga time. Kumbaga, binigyan ka ng second chance para baguhin ang mga mali, para ayusin ang lahat. Yun ay kung magiging successful ang operasyon. Sabi mo nga, maliit lang yung tumor kaya tiwala ako na kayang-kaya yung tanggalin ng mga doktor. Basta pagkatapos niya na, please lang, tumigil ka na sa paninigarilyo. Hindi na nga ako makatingin sa anumang yosi ngayon eh. Kapag nakakakita ko ng naninigarilyo, naninikip yung dibdib ko. Parang gusto kong sugurin yung tao para pigilan, pagsabihan na kung ayaw niyang matulad sa akin, itigil na niya ang paghit-hit. Eh, ba't hindi mo ginawa? Okay ka lang? Mamaya bugbugin pa ako, sabihan pa akong baliw. Alam mo naman kung gaano katigas ang ulo ng mga mahilig magbisyo eh. Ako na nga lang, hindi mo naman napigilan. Kailangan talaga yung madadala ka, no? Nakakalungkot lang na kailangan pang umabot ang lahat sa ganito para lang magbago ka. Kaya nga eh, mas matigas pa kasi sa bato tong ulo ko. Pero alam kong kaya mo tong labanan. Matapang ka eh. Araw-araw kitang ipagpapadalangin. Salamat. Mas pinili ko ang magpa-opera, Papa Dudut, para masiguradong tuluyan ng maaalis ang cancer sa katawan ko. Sa awa ng Diyos ay naging successful naman ang operasyon ko. Mabuti na lamang daw at maaga nilang na-diagnose ang sakit ko. Kung hindi, baka mas lumaki pa at may chance na kumalat pa ang tumor sa baga ko. Pagkatapos ng surgery ay ilang buwan din akong nagpagaling, Papa Dudut. Si Mona ang naging katuwang ko sa pagpapagaling at hindi niya ako pinabayaan sa healing journey ko. Nung makabalik ako sa dati ay doon ko lang sinimulan ang magbagong lifestyle, Papa Dudut. Nagsilbing eye-opener para sa akin ang mga nangyari. Para bang tinapik ako ng Panginoon at sinabihang kailangan ko nang baguhin
ang pamumuhay ko kaya iyon ang ginawa ko. Naging mapili ako sa pagkain, umiwas na ako sa mga matatamis, mamantika, matataba at mga processed na pagkain. Tubig at fresh juice na lamang din ang iniinom ko. Paminsan-minsan ay nagkakape ako pero sinusubukan ko na rin itong iwasan. Prutas at gulay ang mga pangunahing pagkain na pinagtutuunan ko ng pansin. Inalis ko na rin lahat ng bisyo sa sistema ko. Pati ang pagpupuyat ay hindi ko na rin ginawa pa. Sobrang natakot ako noon para sa buhay ko kaya lahat ng bagay na hindi ko noon binibigyang pansin ay pinahalagahan ko na noon. Mahirap i-take for granted ang buhay. Ang nakakalungkot ay saka mo na lang ito mapagtatanto kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. Kaya naman sa panibagong buhay na ipinagkaloob sa akin ay pinahalagahan ko na ang pagkakataong yon, Papa Dudut. Oh, cheers! Cheers for more healthy years. Wait lang, nasa na yung tubig ko? Ay, oo nga pala, hindi ka na uminom ng alak. Oo, nagbagong buhay na tayo. Ikaw, magbago ka na rin. Huwag ka nang mag-inom. Baka mamaya, ikaw sumunod na magkasakit dyan. Huy, wag naman sana. Tsaka, occasional drinker lang naman ako. Iinom lang ako kapag may importanteng okasyon. Heto pala yung tubig ko. Game, cheers! Cheers! I-celebrate natin tong araw na to dahil 1 taong ka ng cancer-free. Congratulations! Salamat. Celebration din to ng bagong lifestyle ko. Akala ko mahihirapan akong isustain tong bagong buhay na to. Pero madali lang naman palang mabuhay ng healthy. Malakas yung motivation mo eh. Kung ayaw mong maulit yung nangyari sa'yo, talagang pipilitin mong magbago. Sadyang eye-opener lang talaga yung nangyari sa akin. Salamat pala na hindi mo ko iniwan the past year. Sinamahan mo ko sa laban ko. Para saan pa't naging magkaibigan tayo kung tatalikuran kita sa mga araw na kailangan mo ng suporta, 'di ba? Yung sinasabing walang iwanan sa hirap at ginhawa, hindi lang para sa mag-asawa yun, para rin yun sa mga magkakaibigan. Mabuti na lang talaga naging kaibigan kita. Kahit gaano kasama ugali ko, may nanatiling tao sa tabi ko. Ako lang din naman kasi nakakaintindi sa ugali mo eh. Ako lang yung nakakatagal. Sinabi mo pa. Pero may kailangan pa tayong i-celebrate ngayon. Ano? Kanina ko pa binabalandra sa iyo to eh, pero hindi mo napapansin. Tingnan mo tong nasa daliri ko. Bakit? Ano ba yan? Oh my gosh, Sing-Sing! Nag-propose na sa'yo yung boyfriend mo? Oo, engaged na kami! Congrats, Mona! Kailan pa? 2 days ago. Bakit ngayon ko lang to nalaman? 2 araw ka na palang engaged, hindi ko man lang alam? Wala namang nakakaalam eh. Ikaw pa lang yung pinagsabihan ko. Siyempre, sa'yo ko unang sasabihin. Mas nauna ka pa nga kaysa sa pamilya ko eh. Paano siya nag-propose? Ginawa ba niya yung long-time fantasy proposal mo? Yung luluhod siya sa harap ko habang napapalibutan kami ng red roses? Oo, yun nga. Hindi, pero mas romantic yung ginawa niya. Paano? Kwento mo dali. 2 days ago, sinundo niya ako sa work. Nag-mall kami, kumain sa restaurant, tapos binili niya ako ng dress. Dress? Para saan naman yung dress? Magpo-photoshoot daw kami para sa anniversary namin. Teka, next week pa yung anniversary nyo, di ba? Oo, gusto daw niyang mag-post ng picture naming dalawa kaya naisipan niya magpa-photoshoot. Then, pagka-uwi namin sa apartment niya, nakaayos na lahat. May mga flower, may kandila, may balloons pa. Siyempre, photoshoot nga kaya expected ko na may props, 'di ba? Hindi ko alam, proposal na pala yung nangyayari. Paano nga siya nag-propose during photoshoot? Oo, nakailang takes na kami nung sinabi niya. Gusto raw niya akong kunan ng nakatalikod. Eh di, tumalikod ako. Pagtalikod, wala akong mantay na flash ng camera. Pagharap ko, nakaluhod na siya tsaka may hawak ng singsing. Oh my gosh! Kinikilig ako! Ang nakakatawa, hindi pa man siya nagsasalita. Umiiyak na siya. As in? Oo. Hindi na nga niya nasabi yung speech na ilang araw na daw niyang prinactice eh. Ang nasabi na lang niya, "Will you marry me?" Dahil sa sobrang kaba. Sana all ikakasal na. Gawin mo akong maid of honor ha.
Kung hindi, magtatampo talaga ako. Sino pa bang magiging maid of honor ko kundi ikaw? Kaya nga nalampasan mo yung cancer mo kasi magiging maid of honor pa kita eh. May date na ba yung kasal? Wala pa, pero most likely this year na. Agad-agad? Ba't pa namin patatagalin? Sa edad kong to, wala na akong kailangan antayin pa. Ano pang ginagawa mo? Di magplano na tayo ng kasal. Ngayon na? Bakit naman hindi? Simula noon ay sunod-sunod na ang mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Para bang simula noong binago ko ang pananaw ko sa mundo ay naging maganda na rin ang pasok ng mga bagay-bagay sa buhay ko. Kaso nga lang, kasabay nito ay nawalay sa akin ang isa sa mga pinakamahalagang tao sa buhay ko. Si Mona. Understandable naman Papa Dudut na hindi forever mananatili sa tabi ko si Mona bilang kaibigan. Tatanda rin kami at magkakaroon ng kanya-kanyang pamilya, kanya-kanyang buhay kung saan ay hindi na namin kakailanganin pa ang isa't isa. Noong ikinasal si Mona sa kanyang asawa at bumuo sila ng sarili nilang pamilya, ay unti-unti kami nagkaroon ng falling out. Naging busy ako noon sa bago kong buhay, samantalang naging busy din siya sa bago niyang mundo. Magkaibigan pa rin naman kami, nakakapag-usap pa rin kami maya't maya at nagkikita kapag may mga importanteng okasyon sa buhay namin. Pero hindi na ito katulad ng dati, Papa Dudut. Siguro'y ganon talaga ang buhay. May mga taong ganon man kaimportante para sa atin, ay mawawalay din sila mula sa atin at maintindihan ko naman yon. Sa mga sumunod na taon ay tuluyan nang tumigil ang ugnayan namin ni Mona, lalo na noong lumipat na siya sa Rizal. Saka ko na lang noon naramdaman ang kawalan ni Mona noong isang masamang balita na naman. Ang biglang bumagsak mula sa buhay ko at wala akong kaibigan na matakbuhan noon. Papa Dudut, pagkalipas kasi ng 5 taon ay muli akong nakaramdam ng mga sintomas ng lung cancer. Ang sakit na minsan ko nang tinalo at nilabanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinumpirma ng sarili kong doktor ang pagbabalik ng cancer sa katawan ko, Papa Dudut. Sa pagkakataong yun ay hindi katulad noong naunang findings. Mas aggressive na raw ang cancer sa lungs ko. Noong panahong yun ay feeling ko ay tinaydor ako ng mundo. Alam kong ginawa ko ang lahat para baguhin ang buhay ko. Ginawa ko ang lahat para maging healthy ako sa nagdaang taon, pero sa huli bumalik pa rin ang cancer. Noong nalaman ko ang balita ay agad akong naghanap ng makakaramay. Nalungkot at nagulat ang mga kamag-anak ko noong nalaman nilang bumalik ang cancer ko. Pero ang pakikiramay at pag-comfort nila sa akin ay hindi naging sapat. Naisip kong i-message si Mona para kumustahin siya. Noong time na yon at halos 2 taon na rin kaming walang contact sa isa't isa. Ang huling message ko sa kanya ay noong binati ko siya ng happy birthday. Ilang araw bago ako nakatanggap ng reply mula kay Mona at nung nalaman niyang may dala akong masamang balita, pinagalitan niya ako. Dahil hinala niya ay bumalik na naman ako sa paninigarilyo. Pero nung sinabi ko na never ako nagyosi simula noong nagka-cancer ako, ay sa kanya ako inimbita sa bahay nila. Matagal na panahon na akong hindi nakakadalaw sa bahay nila Mona. Ang huli ay noong nanganak ito bago pa nagka-pandemic. Bumiyahe ako papunta sa Rizal para muling makita ang kaibigan ko. Pero nagulat ako nung nakita ko ang itsura ni Mona na ilang taong ko nang hindi nasisilayan, Papa Dudut. Mona, anong nangyari sa'yo? Paano ka nagkaganito? Nagpaikot yung ruleta ng kamalasan, sa akin tumama. Alam mo kung anong napanalunan ko? Cancer.
Cervical cancer. Kailan pa to? 8 months ago. Ha? Ganun na katagal? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Ang tagal na nating hindi nakakapag-usap. Paano ko sasabihin sa'yo? Ang ganda na ng buhay mo eh. Alam nga namang bigla-bigla na lang akong tatawag sa'yo. Hi Shine, kumusta ka na? Heto ako, may cancer na. Ang pangit naman na lalapit ako sa'yo kung kailan may malaki akong pinagdadaanan. Mas maganda na yun kaysa madatnan kita ng ganito. Buong akala ko masaya na ang buhay mo. Nasa tahimik na kayo ng asawa mo. Tapos ganito makikita ko? Naghihirap ka nang wala ako? Ayoko maging pabigat sa buhay mo. Hindi ka magiging pabigat. Magkaibigan nga tayo, di ba? Magkasama sa hirap at ginhawa. Marami nang nagbago. Tumanda na tayo. Nagkaroon na tayo ng kanya-kanyang buhay. Hindi na tayo tulad ng dati. Ang payat mo na. Mas matanda ka ng tingnan kaysa sa lola ko. Ganun na ba kalala? Oo, kumain ka naman. Malapit nang lumabas yung mga buto sa katawan mo. Ang nipis na ng balat mo. Wala na. Sobrang nag-deteriorate na tong katawan ko eh. Lumaban ka. Cancer lang yan. Yung akin nga, nalabanan ko eh. Wala na to. Late stage na yung sakit ko eh. Tinaningan na nga ako ng doktor. Hindi totoo yung taning-taning na yan. Magtiwala ka sa Diyos. Milagro na lang ang magpapagaling sa akin. Na hindi imposibleng mangyari. Give up na ako. Nag-give up na rin tong katawan ko eh. Hindi mo man lang ba ako aantayin ikasal? Magiging maid of honor pa kita. Eh di maghanap ka na ng mapapangasawa mo ngayon habang buhay pa ako. Sira ulo ka. Bakit ako mag-a-adjust para sa'yo? Ikaw ang maghintay. Pahabain mo yung buhay mo para makita mo kung ikasal. Which is mukhang malabo na rin palang mangyari. Bakit? Wala ka na bang planong mag-asawa? Sayang yung jeans mo. May plano ako pero ang mundo mukhang wala ng plano para sa akin. Ano ibig mong sabihin? Nagpunta ako dito kasi kailangan ko ng kaibigan. Namiss kita eh. Teka, familiar tong eksenang to ah. Di ba nangyari na to dati? Yung bigla mo kong kinita kasi namimiss mo ko? Oo, nung nalaman kong may cancer ako. First time kong binanggit sa'yo na miss na kita. So bakit sinasabi mo ulit sa akin to? Bakit bigla-biglang na-miss mo na naman ako kahit hindi ka naman nagsasabi ng ganyan? Kasi nagbalik yung cancer mo na. Kaya ako nagpunta rito kasi kailangan ko ng kaibigang masasabihan. Anong nakakatawa? May cancer ka rin? Nabunot ka rin ng ruleta ng kamalasan? So pareho pala tayong minalas. Mukhang magkaibigan nga talaga tayo. Kung anong meron ka, dapat meron din ako. Gaya-gaya ka talaga eh. Hoy, ako yung nauna kaysa sayo, no? Nung sinabi kong walang iwanan sa hirap at ginhawa, hindi ko naman sinabing sundan mo ko agad kapag namatay ako. Gaga ka, lalabanan ko tong sakit ko, kaya dapat ikaw, lumaban ka rin. Ang saklap ng sinapit natin, no? Never kong na-imagine na sa ganitong paraan din pala matatapos ang lahat. Matagal pa ang katapusan natin. Masamang damo tayo pareho, di ba? Dinamay mo pa ako. Ikaw lang yung masamang damo, no? Eh di ako na. Dapat maging masamang damo ka na rin para matagal ka pang mamamatay. Kahit kailan talaga wala ka pa rin pinagbago. Oo nga eh. Heto, may cancer pa rin. Parehas lang naman pala tayo. Dapat pala, kinumusta kita tapos kapag binalita mo sa aking may cancer ka ulit, ang isasagot ko, same. Lokaret, my gosh. Bakit natin ginagawang joke tong sakit na to? Kesa naman iyakan, tawanan na lang natin. Ganun na nga ang nangyari, tinawanan na lang namin ni Mona ang naging takbo ng buhay namin. Sa dami ng problemang pinagdaanan naming dalawa ay cancer pa talaga ang makakadali sa amin. Noong araw na yon ay imbes na maging malungkot dahil sa mga sakit namin ay nagbalik tanaw na lamang kami sa mga hindi malilimutang alaala naming dalawa bilang magkaibigan sa mga nagdaang taon. Papadudot hindi siguro kayo maniniwala kung sasabihin ko sa inyong magkaaway kami dati ni Mona. High school lang kami noon at nasa magkaibang section. Nasa star section si Mona samantalang ako ay nasa pangalawa.
Pangarap ko noong mapunta sa star section kaya ginawa ko ang lahat para tumaas ang grado ko. Sinasalihan ko ang lahat ng extracurricular activities sa eskwelahan at karaniwan si Mona ang mga nakakalaban ko. Pero dahil mas matalino siya kesa sa akin, ako ang laging talunan. Naging insecure ako sa kanya pero hindi ko alam na insecure din pala siya sa akin. Dahil mas magaling ako sa ibang activities katulad ng sports at pagsayaw. Minsan na rin kami naglaban sa pageant at tinalo ko siya. Simula noon ay nagkaroon na kami ng kompetisyon mula sa isa't isa. Nagkahiwalay ang landas namin after high school hanggang sa muli kaming magkita makalipas ang halos 10 taon. Naging magkatrabaho kami sa isang hardware company kung saan nagkaroon kami ng power tripper na boss. Kung noong high school ay magkaaway kami sa trabaho ay naging magkakampi kami ni Mona laban sa boss naming Sinto-Sinto. Doon na nga po nagsimula ang pagkakaibigan namin at simula noon ay naging katuwang namin ang bawat isa sa mga pagsubok na dumating sa buhay namin at ang pinakamalala na sigurong pagsubok para sa amin ay ang pagkakaroon ng cancer, Papa Dudut. Mona, tulog ka na? Hindi pa. Pinapahinga ko lang tong mata ko. Sabihin mo lang kung gusto mong magpahinga para maiwan kita, hindi kita maabala. Huwag kang umalis. Araw-araw na nga ako nakahiga, pagpapahingahin mo pa ako. After nito, hindi na ako gigising pa kaya susulitin ko na tong natitirang oras ko. Gabi na rin kasi, dapat masunod natin yung oras ng pahinga mo. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko magpuyat katulad ng dati nating ginagawa. Yung nagchichismisan tayo hanggang madaling araw? Oo. Gusto kong balikan yung mga araw na yun. Gusto ko na puro happy memories ang nasa utak ko bago ako mamatay. Ano bang gusto mong pagkwentuhan natin? Yung love life mo. Wala ka na ba talagang planong mag-asawa? Te, busy pa ako sa sakit ko. Wala akong time para sa love life na yan. Nakafocus ako ngayon sa baga ko, hindi sa puso. Sayang naman kung di ka makakapag-asawa. Mas sayang kung mamamatay na ako ngayon. Ano yun? Sasabayan kita? Oo, pero sabay nating tsikahin si San Pedro. Sira, parang ewan to. Tanda mo pa nung bata pa tayo, lagi tayo magkaribal sa school. Oo, ikaw laging nakakatapat ko sa lahat ng bagay. Ikaw yung laging nauuna. Ikaw yung laging nananalo. Lagi na lang. Feeling ko nga, dinadaya mo ako nun eh. Mas magaling lang talaga ako kaysa sa'yo. Natotoo naman. Tanggap ko naman na yun. Pati nga sa buhay, ikaw rin mauuna eh. Ayaw mo talagang magpatalo, no? Ako unang nagkasakit, pero ikaw unang mawawala. Ano kaya yun? Ganun talaga. At least, kapag nawala na ako, wala ka nang magiging karibal sa buhay. Hindi naman nakaribal ang turing ko sa'yo ngayon eh. Simula nung naging magkaibigan tayo, kapatid na ang naging turing ko sa'yo. Yung mga eksena natin nung bata tayo, yun yung nagbigay ng spice sa pagkakaibigan natin. Malaking pinapasalamat ko sa Diyos kasi nauwi yung tunggalian natin sa pagkakaibigan. Isa ka sa mga tao sa buhay ko na hindi ko makakalimutan. Ako rin naman, malaki ang naging parte mo sa buhay ko na kung hindi ka dumating, paniguradong hindi ako magiging buo. Akala ko nga noon haabot tayo ng senior tapos ang gagawin na lang natin sa buhay magchismisan kapag pareho na tayong kulubot at namumuti ng buhok. Ang saklap ng buhay natin, no? Ang daya. Parang hindi man lang tayo aabot ng 50. Ito yung nakatadhana para sa atin eh. Tatanggapin na lang ba natin tong kapalaran nating to? Ako tanggap ko na. Matagal ko nang tinanggap na anumang oras mamamaalam na ako sa mundong to. Ikaw, malakas ka pa. Kaya mo pang lumaban. Sa ngayon,
Kaya ko pa kasi malakas pa ako. Pero paano sa mga susunod na araw, na buwan? Di ko nga alam kung aabot pa ba ako sa susunod na taon eh. Masamang damo ka, diba? Masamang damo na nalalanta na. Mamimiss kita, Mona. Ako rin. Mamimiss ko yung mga araw na sobrang active pa tayo na para bang napakaliwanag ng future nating dalawa. Hindi man ako pinalad ngayon. Sisiguraduhin kong sa susunod na buhay ko, aabot ako ng 90. 90 lang? Isagad mo na hanggang 100 para may incentive ka. Oo nga, no? Ito na ba yung moment para magpaalam na tayo sa isa't isa? Huwag muna. Marami pa tayong pagkukwentuhan sa mga susunod na araw. Hindi ko hawak ang oras ko kaya mas maganda yung nagpapaalam na ako. Baka mamaya sa eulogy ko, banggitin mo na di man lang ako nagpaalam sa'yo kaya magpapaalam na ako sa'yo ngayon pa lang. Ang pangit naman nung magpapaalam. Ano pa dapat? Kita-kits na lang. Kita-kita na lang tayo sa kabilang buhay. Di kita-kits. Pero wag mong madaliin ha. Mahaba naman pasensya ko eh. Maaantay kita doon kahit gaano pa katagal na manatili ka dito sa mundo. Promise mo sa akin na lalabanan mo tong sakit mo katulad nung dati. Oo, promise. Promise yan ha. Mumultuhin talaga kita kapag sumunod ka agad sa akin. Oo, promise nga. Isang buwan matapos ang pag-uusap namin yon ni Mona ay tuluyan nang bumigay ang katawan nito, Papa Dudut. Noong ko napagtanto na sobrang bilis din pala ng panahon. Tandang-tanda ko pa noong una kong nakita si Mona, 12 years old lamang ako noon. Maliit siyang babae, maikli rin ang buhok, tahimik pero palaban. Hindi ko inaasahan na ang matalino, mabait at masiyahing si Mona ay hindi man lang aabot sa 50. Hindi ko nga rin alam kung maging ako ay aabot din sa ganong edad, pero sa kabutihang palad ay gumana naman ang mga treatment ko. Sa tulong ng chemo ay nalampasan ko ang taning na ibinigay sa akin ng mga doktor. Pero sa kabila ng magandang balita ay ramdam ko na noon ang panghihina ng katawan ko. Hindi na ako katulad ng dati at hindi ko na nagagawa ang mga bagay na araw-araw kong ginagawa noon. Papadudod kung ako ang tatanungin ay hindi na ako natatakot mamatay. Ilang taong ko na rin pinaghandaan ang pagdating ng araw na yon, kaya kung sakali mang dumating ang araw kung kailan kailangan ko nang ibigay, ang huli kong hininga ay ibibigay ko ito ng kusa. Hindi ako natatakot mamatay dahil alam kong may best friend akong naghihintay sa akin sa kabilang buhay. Tanggap ko man ang paparating na kamatayan, hindi pa rin naman ako nawala ng pag-asa. Nagpatuloy ako sa paglaban sa sakit ko dahil alam kong ito ang gustong mangyari ng mga taong nagmamahal sa akin. Ang lumaban ako. Kaya hanggat tumitibok pa ang puso ko ay hindi ako titigil sa pagpapatuloy ng buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ang itatagal ng buhay na pinahiram sa akin. Pero hanggat nabubuhay ako ay gagamitin ko ang nalalabing oras ko sa mundong ito para makatulong, magbigay ng inspirasyon at magbahagi ng kabutihan sa kapwa ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, and more power sa inyong programa. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, araw-araw, shine. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.
Barangay Love Stories. Love Stories. Mali ang ikumpara ang dalawang bagay na magkaiba. Maling-mali rin na ipilit mong maging magkatulad ang dalawa lalo't alam mong sadyang ginawa sila na hindi magkaparehas. Ikaw kapuso, na ikumpara ka na ba sa iba? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Ako nga pala si Celestine, 31 years old at nais kong ibahagi sa inyo ang nangyari sa buhay namin ng aking best friend na si Robert. May 5 taon na po ang nakakaraan. Namatay ang pinsang kong si Lina na siya namang karelasyon noon ni Robert ng mahigit 7 taon. Gumuho ang pareho naming mundo noong biglang pumanaw si Lina. Na-hold up at pinatay ang pinsang ko noong minsang pauwi ito ng bahay. Ako ang unang nakaalam at nagsabi nito kay Robert at iyon ang pinakamahirap na ginawa ko sa buhay ko. Hindi pa rin kami makapaniwala noon sa mga nangyari, Papa Dudut. Kahit na nakaharap na kami sa kabaong ni Lina, iniisip pa rin namin na baka panaginip lamang yon. Kung hindi lang dahil sa sakit na nararamdaman namin sa aming mga dibdib ay hindi namin iisipin na totoo ang lahat ng yon. Naging karamay po ako ni Robert sa mga panahong nagluluksa ito mula sa unang araw ng lamay hanggang sa mailibing na si Lina. Wala akong ibang ginawa kundi ang makinig sa bawat sakit na nararamdaman ito sa pagkawala ng kanyang unang pag-ibig. Kahit anong oras, kahit nasaan pa ako noon ay handa akong magbigay ng oras, makatulong lamang sa kanyang ginagawang paglimot. Hello, Robert? Nagising ba kita? Hindi nagpapaantok pa nga lang ako eh. Mabuti naman. Kala ko nakakaistorbo na naman ako eh. Hindi ka nakakaistorbo. May kailangan ka ba? Naalala mo na naman si Lina, no? Wala namang oras na hindi. Mas tumitindi lang talaga pag madaling araw. Kasi mga ganitong oras yung madalas nakasama ko siya eh. Alam ko yan. Ganitong oras mo siya madalas sinusundo sa trabaho. Tapos magpapalipas kayo hanggang umaga dyan sa apartment mo bago mo siya ihatid sa bahay nila. Puro kami food trip sa balkonahe dito sa bahay. Tapos ang lakas pa namin magpatugtog. Mabuti na lang at nasanay na yung mga kapitbahay ko kaya hindi na kami nirereklamo sa barangay. Nakakamiss. Parehas lang kayo ng nararamdaman ni Lina kung nasaan man siya ngayon. Sigurado ko habang nag-uusap tayo ngayon, binabalikan din niya yung mga alaala niyo sa balkonahe mo. Kung bakit ba naman kasi hindi siya nagpasundo sa akin nung araw nga nangyari yun. Kung bakit naman kasi ako pumayag na huwag siya sunduin at hintayin na lang siya dito sa bahay. Kung bakit naman kasi... Walang may kasalanan sa inyong dalawa sa nangyari. Pero kung sinundo ko siya noon, kung nagpumilit akong puntahan siya tulad ng ginagawa ko dati, di sana wala ako sa ganitong sitwasyon. Di sana hindi ako mag-isa ngayon. Di sana kasama ko pa siya ngayon. Ay, sige, iyak mo lang yan. Nakakapagod ng umiyak. Parte yan ng pag-move on. Hindi na ata ako makakapag-move on dito, Celestine. Sa totoo lang, wala naman talagang naka-move on sa pagkawala ng mga minamahal nila sa buhay eh. Nasasanay lang tayo sa sakit ng pagkawala nila at nagiging parte na yun ng araw-araw natin. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Minsan dahil sa sobrang sakit, gusto ko na lang siyang tuluyang burahin sa buhay ko. Minsan naman kahit gaano kasakit, ayokong bitiwan siya at ang mga alaala niya. Kasi sanay ako sa mga alaala niya eh. Kasi yun yung dahilan kung bakit naging maganda
na ang tingin ko sa mundo noon. Oras sa makakapagsabi kung alin sa dalawang yan ang mangyayari sa'yo. Hayaan mong hilutin ka ng panahon. Hayaan mo. Hahayaan ko na naman. Tulad nung hinayaan ko siya umuwi mag-isa no madaling araw na yon. Baka kasi hanggang dun lang talaga ang buhay niya. Baka kasi yun na yung hangganan ng tadhana sa kanya. Napakapangit naman ng tadhana na yan. Nagdidikta na mangyayari kahit na alam na merong masasaktan. Merong maiiwanan. May dahilan ng lahat. Balang araw maiintindihan mo rin kung bakit kinailangan mangyari to. Sa ngayon kung pwede at kung kaya, gamitin mo lahat ng madaling araw na meron ka ngayon para matulog. Baguhin mo ang nakasanayan mo. Sa ganung paraan, baka makatulong para unti-unting mabawasan yung sakit. Baka kasi nasasaktan ka lang talaga dahil nakadikit ka pa sa routine nyo kahit wala na siya. Pwede mo ba akong samahan ngayon? Pwede mo ba akong puntahan? Kailangan ko lang nakasama. Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Oo naman. Teka lang ha, maghihilamos lang ako. Bigyan mo ako ng 30 minutes. Sige, salamat. Tinulungan ko si Robert sa abot ng aking makakaya. Huwag lamang siyang mag-iba ng tuluyan dahil sa sakit na nararamdaman niya sa pagkawala ni Lina. Hindi ko man maamin sa kanya noon pero ako yung mas nahihirapan dahil habang nagluluksa sa paborito kong pinsan ay kailangan ko rin siyang alalayan para makapag-move on na. Samantalang ako noon ay walang nag-offer ng tulong para mapagaan yung bigat na dinadala ko. Masyado atang nasanay ang mga tao sa paligid ko na matapang ako at kaya ko ang lahat. Kung alam lamang nila na bawat pagtulong ko kay Robert, pagkatapos ng araw ako naman pong nagbababad sa sakit ng mag-isa. Mabilis lang naman ding lumipas ang mga araw, Papa Dudut. Kahit papaano ay nasanay na si Robert na wala na nga si Lina. Nakakangiti na rin siya noon kahit papaano at ganon din ako. Siyempre hindi naman maiiwasan na may mga araw pa rin na madadapa ka sa kalungkutan noon. Pero nagagawa pa rin naming bawiin yon at makatayo. Naging madalas pa rin ang pagsasama-sama namin ni Robert tulad ng dati. Mas nagkakaroon pa nga ito ng oras sa friendship namin dahil wala na si Lina na kumukuha madalas ng oras niya. Sa pagkakataon pa nga na tinulungan ako nitong mag-ayos ng mga ililipat kong gamit sa bagong titirhan kong apartment, excited ako noon dahil makakapag-solo na rin ako sa wakas at si Robert pa ang una kong sinabihan tungkol sa panibagong kabanata ng buhay ko na yon, Papa Dudut. Grabe, ang dami mong abubo dito sa kwarto mo. Sigurado ko bang dadali mo itong lahat sa bagong apartment mo? Baka mamaya wala ka na matulugan yan. Importante sa akin lahat yan, no? Kahit tong 2 bote ng mayonnaise? Nanay ka na ba? Ang hoarder mo eh. Lalagyan ko kasi yan ng coins. Ano ka ba? Gusto mo na alkansya? Regaluhan kita sa sahod ko. Oy, tumigil ka nga dyan, ha? Sobrang importante niyang 2 bote ng mayonnaise na yan. Akin na nga! Itong mga bote ng mayonnaise na to, ang pinakaunang naambag ko dito sa bahay nung nagkatrabaho ako. Ang sentimental mo talaga, no? Ay, teka. Nakita mo tong papel na to? Huwag mo sabihin sa akin na yan yung ambag mo sa classroom nyo nung elementary ka. Che! Naalala mo si Rafael? Yung unang crush mo nung college tayo? Nung naghahanap ako ng papel dahil biglang may pa-surprise quiz si Ma'am Nieves, siya yung nag-abot. Siya yung hindi nagdamot. Kung nag-quiz kayo nun, bakit parang blanco naman yung papel? Hindi ko ginamit. Mabuti na nga lang at may ekstrang papel na nakasingit dun sa libro ko, kaya yun yung ginamit ko. Siguro yung papel na yan, ilang araw mo yung nalikalikan yan, no? Hoy, hindi lang yon. Itinatabi ko pa yan sa pagtulog ko. Grabe ka. Teka, bakit nga pala di naging kayo nun? Mukha naman naging close kayong dalawa. May kulang eh. Crush mo na nga, di ba? Ano pang kulang? Hindi enough yung crush lang, no? Basta ang hirap explain. Yung tipong hindi ko nakikita yung sarili ko na magko-commit ako sa kanya. Ganon. Ang juicy. Napaka-arte.
Isabihin mo na kung anong gusto mong sabihin, pero walang spark. Wala talaga, as in. Alam mo, ang dami naman nating daldalan. Mag-ayos na nga tayo para makapagmerienda pa. Okay, daling ko na tong kahon na to sa may pinto. Sige, salamat. Teka, ano to? Celestine, Oh, bakit nasa itong picture ko? ha? Hindi ko alam. Ano, baka naiwan ni Lina yan dito nung ano. My first crush. My first love. Kay Lina nga yan. Kunin mo na. Naiwan niya siguro nung nakitulog siya rito. My best friend, Robert. Kay Lina yan. Celestine, hindi ako ang first crush o first love ni Lina. Mas lalong hindi ako ang best friend niya. Ano ka ba naman? Siyempre kapag karelasyon mo, matik siya na yung best friend mo, di ba? Ako ang best friend mo. Hoy, ang feeling ha. Baka mamaya isipin mo. At sulat kamay mo to. Hindi ako pwede magkamali. Dahil ikaw ang best friend ko. Papa Dudut, hindi ko noon matignan sa mga mata si Robert. Alam kong kahit anong pagdideny ko noon ay hindi pa rin siya maniniwala dahil sinusuka na ng picture na yon ang katotohanan. Naging awkward ang sitwasyon namin. Nagpaalam na ito at sinabing hindi na siya makikimerienda kasama ako dahil dadalaw pa raw siya sa puntod ni Lina. Alam kong gumawa lamang siya ng rason para makataka sa sitwasyon na yon at nagpapasalamat akong ginawa niya yon dahil wala akong masabing kahit na ano sa kanya. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na nagpakita pang muli si Robert sa akin. Naintindihan ko naman kung bakit. Nakakabigla nga naman ang revelasyon na nalaman nito. Magkababata kami ni Robert, kami ang unang nagkakilala at naging magkaibigan bago siya nakilala ni Lina. Mas matanda lang si Robert ng 1 taon sa amin ni Lina, kaya naman madali lang din kaming nagkasundong 3. Kami ang naging best friends ni Robert dahil parehas lang kami noon ng pinapasukang school mula elementary hanggang kolehiyo. Dito nga nagsimula na magkaroon ako ng pagtingin sa kanya pero nilihim ko lamang yon. Naramdaman ko naman kasi na kaibigan lamang ang tingin niya sa akin, mas lalo ko ngang nilihim ang nararamdaman ko noon nang inamin niya sa akin na gusto niyang ligawan si Lina. Nasaktan ako noon pero nagawa ko pa siyang ilakad sa pinsan ko hanggang maging sila. Unti-unti namang nasanay na ako sa sitwasyon naming 3. Lalo't nakita ko naman na pareho silang masayang magkasama sa paglipas ng maraming araw. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, aminado naman ako na hindi nawala ang feelings ko para kay Robert. Natuto lamang akong masanay na hindi masakta noon habang nakikita ko silang magkasama ni Lina. Muli na namang bumangon ng nararamdaman ko kay Robert nang malaman niya ang tungkol sa lihim kong pagtingin sa kanya. Para bang nagbukas muli yung sinira kong pintuan sa pagitan namin. Nasaktan ako na umiwas siya pero naisip kong para rin yon sa ikabubuti naming dalawa lalo't alam ko na hindi naman niya yon kayang suklian pa. Para tuluyan ng maisara ang kabanata ko sa kanya ay sinubukan ko makipag-date sa iba pero hindi naman nag-work. Ayoko nang dayain pa ang sarili ko dahil kahit na anong gawin ko ay alam kong si Robert pa rin ang tinitibok ng puso ko. Lumipas, Papa Dudut, ang maraming buwan pero wala pa ring naging paramdam si Robert. Siguro ay talagang nabigla siya sa nalaman niyang feelings ko para sa kanya. Nasaktan man ako dahil parang nawala na ako ng best friend sa pagkakataong yon pero nagpatuloy na lamang ako. Kaya naman hindi ko inaasahan noon na bigla itong susulpot muli sa buhay ko kung kailan naglalakad na ako paabante papunta sa buhay na hindi na siya kasama. Nadatnang ko itong naghihintay sa labas ng trabaho ko.
Tataguan ko sana siya noon pero nakita na niya ako at nilapitan ako nito at nakaramdam ako ng panginginig nang muli ko siyang maamoy. Robert, anong ginagawa mo rito? Kumusta ka? After mong umiwas? After mong hindi magparamdam? Heto, okay pa rin naman. Sorry, nabigla lang talaga ako. Paano naman ako? Hindi mo ba naisip na nabigla rin ako na nahalungkat mo yung matagal ko nang tinatago? Hindi mo rin ba naisip na nabigla ako after mong hindi nagparamdam at itapon ng friendship natin? Hindi ko tinapon ang friendship natin. Bakit bigla ka nawala? Siguro kasi natakot ako na baka hindi ko masuklian yung nararamdaman mo. Sinabi ko bang suklian mo? At sino nagsabi sa yung ibibigay ko sa yung nararamdaman ko para suklian mo? Hindi nga ba? Hindi. Itinago ko yung nararamdaman ko sa iyo ng ilang taon. Paano mo nasabi na may balak akong ibigay sa iyo yon? Alam ko kung ano yung pwesto ko sa buhay mo. Kaya alam kong hindi ko dapat yun ibigay sa iyo. Aksidente mo lang nalaman ng lahat. Wala akong balak sabihin, no? Pero nalaman ko na eh. O ano naman ngayon? Alam mo wala namang kailangang baguhin sa sitwasyon natin eh. Hindi porket alam mong mahal kita. Mahal mo pa rin ako? Alam mo umalis ka na lang. Umalis ka na lang ulit. Nasasanay na nga akong wala ka tapos bigla kang babalik. Biglang ang dami mong tanong. Nung nawala ako, marami nga akong tanong sa isipan ko. Paano nga kaya kung ikaw ay napansin ko noon at hindi si Lina? Yan naman ang wag na wag mong tatanungin ulit sa akin. Si Lina ang totoong gusto mo noon at hindi ako. Dahil kung ako, marami kang oras para ako yung piliin mo. Alam ko naman yun. Pero nitong mga nakaraan nung hindi ako nagparamdam, hinanap ko bigla yung presensya mo. Wala akong ibang naiisip kung hindi ikaw. Hindi ko alam pero sa pag-iwas ko, parang nawala na si Lina sa isipan ko. Alam mo, wag mo na akong utuin o bolahin. Tanggap ko, Robert. Tanggap kong best friend mo lang ako. Pero paano kung pwede pa pala tayo? Anong ibig mong sabihin? Celestine, dumating ka sa buhay ko bago si Lina. Ginawa mong lahat para sa akin. Hindi ako bulag sa mga sinakripisyo mo nung nag-move on ako sa pagkawala ng pinsan mo. Celestine, ngayon lang naging maliwanag sa akin kung bakit nagawa mong lahat ng yun para sa akin. Dahil mahal mo ko. Pero hindi tayo pareho ng nararamdaman eh. Ang alam ko lang sa lahat ng tao sa mundo ngayon, ikaw yung hinahanap-hanap ko. Ikaw yung kailangan ko at sana maramdaman mo rin kahit paano na kailangan mo ako. Robert! Naka-move on na ako kay Lina. Hindi naman tama na habang buhay ako nakaasa sa kanya, hindi ba? At kung nasan man siya ngayon, alam ko na masaya siya sa bala ko sa atin. Baka nga siya rin yung gumawa ng paraan para malaman ko yung feelings mo para sa akin eh. Baka… Hindi kasi pwedeng ako lang yung may feelings dito para sa'yo, Robert. Gusto ko mahal mo rin ako, hindi dahil mahal kita, kundi dahil talagang mahal mo ko. Celestine, wala ko ibang maisip na babaeng pwedeng pumalit kay Lina sa buhay ko kung hindi ikaw. Ikaw lang. Kaya kung bibigyan mo ko ng chance, papatunayan ko sa'yo na ikaw lang. Ikaw lang talaga. Takot man ay pumayag akong makipagrelasyon kay Robert kahit na walang kasiguraduhan ng lahat. Marami pa rin akong tanong noon sa isipan ko pero mas pinili kong maniwala na baka nga maging masaya naman ako kay Robert. Naramdaman ko naman noon na handa siyang i-workout ang relasyon namin at ganun din ako syempre. Nagtulungan kaming dalawa para mapatibay ang pundasyon namin. Maraming adjustments kaming ginawa dahil nasanay kaming mag-best friend lamang. One great love ko si Robert kaya naman napakadali lang para sa akin ang sumugal sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Naging masaya naman ako habang kasama ko siya. Pinaramdam naman niya sa akin na ako lang talaga. Hindi na ako nakaramdam ng kutob na baka rebound lamang ako nito kay Lina. Naramdaman ko namang buo ang atensyon niya sa akin, yun nga lang papadudot minsan na hindi maiwasan na bigla kang makakaramdam ng iba papadudot. Noong minsan magkasama kami
para sa aming monthly date ay may naramdaman akong kakaiba mula sa kanya. Happy Mansari! Happy Mansari! Yan na ba isusuot mo? Oo, bakit? Ayaw mo magbistida para feminine? Pag nakamaong pants, hindi na ba feminine? Para lang sana akma sa date natin. Hindi kasi ako komportable na nakabistida o palda eh. Para bang feeling ko napapasukan ng hangin yung tiyan ko. Tsaka para akong kakabagin, alam mo yun. Bakit si Lina hindi naman kinabag nun? Oo nga pala no, mahilig nga pala siya magbistida nun. Oo! Wala nga maong yun eh. Ang alam ko lang na meron. Kaya pala parang gusto mo ko magbistida ngayon. Nasanay lang kasi sa ganung bihis niya. Pero ikaw naman yan eh. Desisyon mo na yan kung saan ka magiging komportable. Ayoko namang ipilit sa'yo yung isang bagay na ayaw mo. Salamat. Celestine, ang ganda mo ngayon. Makeup lang yan. Hindi dahil sa makeup yan eh. Basta, maganda ka. Salamat. Mukhang mas gaganda ka kapag nagpa-short hair ka at nagpakulay ka ng buhok. Ha? Yung kahit hanggang baba lang na haba ng buhok, tapos kulay burgundy yung buhok mo. Perfect yun. Parang buhok ni Lina? Gandang-ganda kasi ako sa buhok niya nung nagpagupit siya eh. Kaya yun, laging ganun na yung buhok niya. Nasabi nga niya sa akin. Lahat talaga ng gusto ko nun, sinusunod niya. Ang swerte ko. Mahal ka kasi niya Ikaw di ba mahal mo ako? Oo naman. Di magpa-short hair at magpakulay ka na rin. Patunayan mong mahal mo ako. Grabe naman yung basihan mo ng pagmamahal. Joke lang. Parang di ka naman nagjo-joke. Sabi ko nga sa'yo, kahit anong gusto mo, okay lang. Siyempre dun ka sa komportable ka. Nagsasuggest lang naman ako. Kasi nga baka magustuhan mo rin. Binibigyan lang kita ng options. Natry ko na kasi magpaiksi ng buhok noon. Hindi naman ako happy. Mas bagay sa akin yung long hair. Ikaw, bahala ka. Katawan mo naman yan eh. Tara, alis na tayo para maaga tayo makauwi. Papadudot kinontra ko man siya noong una sa mga gusto niyang pagbabago sa akin ay ginawa ko pa rin. Nagpaiksi ako at nagpakulay ako ng buhok, yung gaya ng kay Lina. Napabili na rin po ako ng mga bestida kahit na hindi yon ang komportable sa akin. Sinanay ko ang sarili kong magsuot ng mga yon dahil nakikita kong tuwang-tuwa si Robert kapag nakikita niya akong nakabestida noon. Natuwa naman ako dahil nararamdaman kong lumaki na ang puwang ko sa puso niya. Kaya naman simula noon lahat ng gusto nitong gawin ay sinusunod ko na. Papadudot, yung mga pagbabago na gusto niya para sa akin ay para maging katulad ko si Lina. Hindi na lamang po ako umiimik noon dahil ayokong buhayin pa ang alaala ni Lina sa kanya. Lagi kong nakakasama si Lina noong buhay pa siya at alam ko ang bawat gusto at ayaw nito. Mula sa mga damit hanggang sa mga sapatos na susuotin ay alam na alam ko lahat ng mga yon. Kaya hindi pwedeng mag-deny si Robert sa nabuo kong konklusyon. Parang binubuo niya ako para mabuhay sa akin ang katauhan ng yumaon niyang karelasyon sa katauhan ko, Papadudot. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Sa bawat araw na dumadaan ay naging kawangis ko na halos si Lina. Hindi ko na makilala pa ang sarili ko noon sa salamin sa bawat tingin ko sa aking refleksyon. Para bang nabura ang katauhan ko bilang si Celestine at pinalitan ko na si Lina.
Aminado kung hindi ako masaya sa pagbabagong yon, pero sa tuwing naiisip kong eto ang magpapasaya kay Robert ay nagiging okay na rin po ako. Pinanindigan ko na lamang ang pinasok kong sitwasyon. Naisip kong baka face lamang ni Robert yon bilang mahaba-haba rin kasi ang naging relasyon nila ni Lina, kaya inaalala niya pa ito yung mga nakasanayan niya. Papa Dudut, umabot na rin si Robert sa pagkukumpara sa akin noon kay Lina. Hindi naman niya sinasadya lahat ng mga sinasabi niyang pagkukumpara sa aming dalawa, pero nasasaktan pa rin po ako dahil mas laging nangingibabaw at nananalo noon si Lina. Ni minsan ata hindi ako nakapalag sa pagkukumpara niya sa aming dalawa ng pinsan ko. Tulad na lamang noon sinundo niya ako sa work para kumain kami sa isang fast food. Wala na kasing ibang mapuntahan noon, kaya doon na lamang kami nagtungo para hindi na masayang pa ang oras. Ang sarap talaga ng balat ng manok. Alam mo, hindi healthy yan. Kung ano yung bawal, yun ang masarap. Mukha ba ako nagbibiro? O bakit bigla ka magagalit dyan? Kasi parang hindi mo siniseryoso yung sinasabi ko eh. Ay, gustong-gusto ko lang talaga ang balat ng pritong manok. Bihira naman ako makakain nito kaya kapag meron, sunggab ka agad. Kahit paminsan-minsan lang, hindi pa rin maganda yon. Tapos thigh part pa yung kinuha mo. Nag-uumapaw yan sa taba. Dapat breast part ang kinukuha mo. Hindi ko nga ma-enjoy yun kasi masyadong malaman. Wala akong halos malasahan dun. Tabang. Kailangan mo lang masanay. Para sa'yo rin yan kapag tumanda ka na. Pati ba naman pagkain, Robert? Sasawayin mo pa rin ako? Sinasaway lang kita kapag alam kong mali ka. Para sa balat ng manok? Sobrang malaking kasalanan na ba yun? Gusto ko lang protekta ng kalusugan mo. Di ba nga sabi ko sa'yo, minsan lang naman ako makakain ito. Tsaka ano ba naman yung pagbigyan ko yung katawan ko sa cravings ko? Sinasanay mo ang katawan mo maghanap ng mga maling pagkain. Di sige, ikaw na naman yung tama. Mabuti pa si Lina, ang dali lang pagsabihan. Actually, hindi ko na nga kailangan pagsabihan siya kasi alam niya na kung ano yung tama at mali. Tapos ikaw. Tapos ako ano? Ubusin mo na lang yung balat ng manok mo. Sana huling kain mo na yan ng balat. Bahala ka dyan. At talagang kakainin mo pa rin yung balat? Seryoso ba? Oh, di ba sinabi mo ubusin ko na? Ginagawa ko na Ano ba bang problema? Gusto mo yung sinusunod ka lagi, di ba? Sana naintindihan mo na sarcastic yung pagkakasabi ko. Ay, sorry. Hindi ako marunong makaintindi ng sarcasm Hindi kasi ako katulad ni Lina na marunong sa ganyan. Sorry talaga ha. Hindi makaintindi ng sarcasm pero kaya mo rin maging sarcastic. Ay, sarcasm na ba yun? Okay. Thank you sa bago kong natutunan sa'yo. Ang hirap mong pakisamahan. Ako pa talaga yung mahirap pakisamahan? Samantalang ako tong laging nag-a-adjust sa mga gusto mo at ayaw mo? Nag-a-adjust? Ang hina mo kaya pagdating sa pag-a-adjust. Buti pa si Lina, no? Buti pa siya hindi na kailangan mag-adjust sa'yo dahil lahat ng gusto mo nasa kanya na. Buti pa si Lina hindi kumakain ng balat ng manok. Buti pa si Lina nagbebestida. Buti pa si Lina marunong makaramdam. Buti pa si Lina hindi malakas gumamit ng masangsang na pabango. Buti pa si... Oh, saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos ikumpara yung sarili ko kay Lina. Marami pa akong baon. Wait ka lang! Ayoko makipagtalo sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Papa Dudut, yun ang unang beses na sumabog ako sa harapan ni Robert. Pinalagpas ko noon ang mga pagkukumpara niya sa akin kay Lina, pero hindi noong pagkakataong yon. Iniwan niya ako at umuwi ito. Hindi ito nagparamdam sa akin ng ilang araw at hindi rin naman ako nagbalak na lumapit pa sa kanya. Aminado ako, Papa Dudut, na nami-miss ko siya noon, pero tiniis kong wag siyang kausapin para maintindihan ito na pinasama niya ang loob ko sa ginawa niyang pagbabago sa akin para maging katulad ko si Lina. Nagpataasan kami ng pride noon at sa huli ay siya rin naman itong lumapit pabalik sa akin at natuwa ko, tuwang-tuwa. Nasa kwarto kami noon at nakaupo sa kama. Hinintay ko siyang magsalita at humingi ng sorry sa akin.
Aminado naman ako noon na handa ko siyang patawarin oras na gawin niya yon. Hinawakan niya ang kamay ko noong medyo handa na siya para magsalita, Papa Dudut. Tinignan ko siya nang pisilin niya ang palad ko. Doon ito nagkaroon ng lakas ng loob para ibuka ang kanyang bibig para kausapin ako. Handa na ako noon sa kanya anuman ang balak nitong sabihin sa akin, Papa Dudut. Sorry nung nakaraan ha. Nung nakaraan lang ba? Oo, Paano naman yung iba? ibang ano. Yung mga oras na kinumpara mo ko kay Lina. Sa mga oras na hinulma mo ko para maging siya. Ayoko mag-sorry doon kasi para din naman yun sa ikabubuti mo. Ikabubuti ko o ikakasaya mo? Ikabubuti mo at ikasasaya ko. Hindi yun nakakabuti sa akin. Paano hindi? Kung hindi kita hinulma para maging katulad ni Lina, hindi magiging maayos ang direksyon ng buhay mo. Sino ka ba para sabihin sa akin na mali ang direksyon ko? Nakita mo naman ang buhay ni Lina, hindi ba? Tuwid at maayos. At sa akin sira? Ganun ba ang tingin mo sa akin dati pa? Hindi naman sa ganun. Ganun na ganun yon, Robert! Tiniis ko nga lahat ng pagbabago ko sa sarili ko para lang masiyahan ka eh. Kahit alam ko na ito yung ikakalungkot ko. Tiniis ko magsuot ng mga damit na ayaw ko. Bakit ako lang nakontento ka sa akin? Yung buhok ko na matagal kong pinahaba, pinaputol ko kasi yun ang sabi mo. Sabi mo doon ako magiging maganda, parang si Lina. Sinunod ko yon. Kahit nga hindi ako masaya sa resulta. Kahit nga pangit na pangit ako sa sarili ko dahil sa buhok na to, okay pa rin. Kahit nagmukha lang akong plato, okay pa rin talaga. Eh di sana hindi ka pumayag. Kapag hindi ako pumayag, ikukumpara mo ako kay Lina. Sasabihin mo, buti si Lina marunong makinig, buti pa si Lina marunong sumunod, buti pa si Lina. Alam mo Robert, ang swerte ni Lina. Buti pa siya, hindi niya kailangang baguhin ang sarili niya para maging masaya ka. Ako? Araw-araw may binabago ako sa sarili ko, huwag ka lang mawala. Alam mo ba kung gaano kahirap yon? Ikaw naman ang nagdesisyon nun. Naglatag lang ako ng mga gusto ko. Pero ikaw ang gumawa ng lahat ng yan sa sarili mo. Lahat ng ginawa ko sa sarili ko para sa'yo. Para maging masaya ka. Para maging kontento ka. Para mahalin mo ako katulad ni Lina. Sorry. Hindi ko alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Sana nagtanong ka. Sana nagtanong ka kung okay lang ba ako sa mga pagbabagong gusto mo. Sana tinanong mo rin ako kung nasisiyahan ba ako sa tuwing kaharap ko yung sarili ko sa salamin. Sana kasi tinanong mo ako. Kahit di ko tinanong, sana nagsabi ka. Hindi ko nga kasi kaya eh. Hindi ko kayang madismaya ka sa akin kaya madalas tumatahimik lang ako at sumusunod na lang sa'yo. Kasalanan ko na naman. Mabuti pa si Lina. Patay na si Lina! Baka naman pwedeng bitiwan mo na yung naging buhay niya. Baka naman pwedeng hindi ko na kailanganin bitbitin yung pagkatao niya kasi mas kailangan kong bitbitin yung sarili ko. Ikaw ang bumitaw sa sarili mo. Binitawan ko yung sarili ko para sa'yo. Kaya sana naman bitawan mo na rin si Lina. Hindi ganun kadali yun. Alam mo yung pinagdaanan namin. Alam mo yung relasyon namin. Celestine, intindihin mo naman sana. Sanay pa rin ako sa presensya niya kahit wala na siya. At ako? Paano kung hindi ako masanay na laging presensya niya ang hinahanap mo kapag magkasama tayo? Sorry. Hindi enough ang sorry, Robert. Gusto ko ng pagbabago. Kung gusto mong manatili ako sa'yo, hayaan mo akong bumalik sa dating ako. Hayaan mo akong maging ako. Huwag mo na ako ikumpara at piliting maging si Lina dahil hindi ako siya. Celestine, parang di ko pa kasi kayang bitiwan si Lina. Mahal na kita pero sana maintindihan mo rin na hindi ganun kadaling bitawan na lang si Lina. Hindi kasi pwedeng pareho mo kaming bitbit eh. Kasi kapag pareho mo kaming hawak, natitimbang mo kami pareho at lumalamang siya. Robert, wala na si Lina. Wala na siya. Ako yung nandito. Ako na lang sana yung bitbitin mo. Celestine naman. Mamili ka sa aming dalawa. Huwag naman ganyan. Napakadaling piliin ako. Dahil ako na lang yung nandito. Huwag mo naman sabihin. Gusto kitang piliin pero buong sistema ko, si Lina yung hinahanap. Eh bakit hindi ako ang piliin mo?
Pinipili kita. Pero sana hayaan mong piliin ko rin si Lina. Sige, hahayaan kitang piliin mo rin siya. Pero hayaan mo piliin ko rin maging ako. Babalik ka ulit sa dati? Babalik ako sa kung sino ako talaga. Pero maganda rin pagbabago sa'yo. Para sa'yo maganda. Sa akin, hindi. Alam kong wala naman siyang magagawa noon kung ipagpilitan kong ibalik ang dating ako. Nakatingin lamang siya sa akin noon habang inaayunan ang gusto kong mangyari. Papadudot nakahanda na akong ibalik ang sarili ko sa dating ako, pero noong time na tinititigan ko siya at nakitang hindi siya masaya ay nagbago agad ang isipan ko. Hindi ko tinuloy ang pagbabalik ko sa dating ako. Ipinagpatuloy kong maging si Lina sa paningin ni Robert. Sinabi ko yon sa kanya at doon ko nakitang doon siya talaga naging masaya. Ginaya ko lahat ng pwede pang magaya kay Lina at doon ko naramdaman na mas minahal po ako ni Robert. Naging masaya noong simula noon para sa akin dahil nakuha ko na sa wakas ang puso niya. Inabot siguro marahil ng 1 taon mahigit bago ko na-realize na hindi ko na magagawang mahalin ang sarili ko dahil hindi ako ito. Habang minamahal ako lalo noon ni Robert ay unti-unti naman akong kumakala sa sarili ko at dahil doon, hindi na ako naging masaya pa, Papa Dudut. Tinapos ko na ang relasyon namin ni Robert nang maramdaman kong wala na akong natitirang pagmamahal para sa sarili ko. Hindi siya bumitaw noon kahit sinabi kong ayoko na. Pinilit niyang ipagpatuloy ang relasyon namin kahit na ilang beses kong sinabing ayoko na. Sa huli, wala rin naman siyang nagawa kundi ang tanggapin ang desisyon kong mamuhay bilang ako na malayo sa anino ni Lina, ang babaeng unang minahal niya. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, ang inyong kabarangay forever, Celestine. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.